Kuya JJ, ipinakulong umano ng sarili niyang kapatid na si Ansing, totoo nga ba ito o isa lamang itong kwentong kumalat sa social media? May katotohanan nga ba ang balitang ipinakulong umano ni Ansing ang sarili niyang kapatid? At kung sakaling may katotohanan man ang balitang ito, ano nga ba ang posibleng dahilan? Ano ang naging pangyayari na nagtulak umano sa ganitong sitwasyon? Paunawa lamang mga kaibigan, bago tayo magbigay ng sariling opinyon, tapusin muna natin ang buong video upang mas maintindihan natin ang kabuuan ng isyu at hindi lamang ang isang bahagi ng kwento. Pero bago ang lahat, syempre patuloy nating suportahan ang mga charity work na ginagawa ni Daddy Frankie. At bilang isang content creator, nagpapasalamat din ako sa inyong patuloy na suporta. Ang bawat pag-like ninyo sa aking video ay malaking tulong, salamat po. Ngayon mga kaibigan, balik tayo sa malaking tanong, totoo nga ba na ipinakulong ni Ansing ang kanyang kapatid na si Kuya JJ? Sa mga nakaraang araw, naging usap-usapan ito ng ilang viewers at netizens. Ngunit gaya ng ibang isyu na lumalabas sa social media, mahalaga pa rin na alamin natin kung ano ang katotohanan bago agad maniwala sa anumang impormasyon. Dahil alam naman natin mga kaibigan, kapag may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magkakapamilya, mabilis itong mapag-usapan ng mga tao at minsan ay nadidagdagan pa habang kumakalat. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na may mga pagkakataong nagkakaroon talaga ng hindi pagkakasundo sina Ate Ansing at Kuya JJ, lalo na pagdating sa ilang desisyon at bagay na may kinalaman kay Kuya Oliver. Marami ring viewers ang may kanya-kanyang obserbasyon tungkol sa relasyon nilang magkapatid. May ilan na nakakapansin ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan, habang mayroon din namang naniniwala na hindi dapat agad husgahan ang kanilang personal na sitwasyon. Ayon sa ilang impormasyong lumalabas, noon pa man ay mayroon ng mga hindi pagkakasundo sina Ansing at Kuya JJ tungkol sa ilang bagay. Isa umano sa mga posibleng pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa lupang kanilang tinitirhan at kung paano nila haharapin ang ilang responsibilidad bilang magkapatid. Bukod dito, may mga nagsasabi rin na isa sa mga nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay ang pag-aasikaso kay Kuya Oliver. May mga usapin din umano tungkol sa bagong bahay ni Kuya Oliver kung saan sinasabing nagkakaroon ng magkakaibang pananaw sina Kuya JJ at Ate Ansing kung sino ang mas dapat manguna o mamahala sa ilang bagay. May lumalabas ding impormasyon na si Ate Ansing umano ay madalas na nasa bahay ni Kuya Oliver, habang sinasabi naman ng ilang tao na nais umano ni Kuya Oliver na si Kuya JJ ang mas makasama niya. Pero mga kaibigan, mahalagang tandaan natin na ang mga ito ay mga impormasyong umiikot lamang at hindi lahat ng lumalabas online ay agad nangangahulugan na ito na ang buong katotohanan. Kung babalikan naman natin ang pangunahing usapin tungkol sa umano'y pagpapakulong ni Ansing kay Kuya JJ, dito pumapasok ang maraming katanungan. Kung sakaling nangyari man ito, ano nga ba ang eksaktong dahilan? Mayroon bang isang malaking pangyayari na nagtulak sa kanila sa ganitong sitwasyon? O maaaring may ibang dahilan na hindi pa alam ng publiko. Sa kabilang banda, posible rin naman na ang balitang ito ay naging mas malaki dahil sa mga taong nagbibigay ng sariling interpretasyon o opinyon tungkol sa kanilang away. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi natin maaaring sabihin agad na tama ang isang panig o mali ang isang panig dahil wala naman tayo roon sa mismong sitwasyon at hindi natin alam ang lahat ng detalye. Ang mahalaga ay tingnan natin ang isyu ng patas. Dahil kahit magkapatid, hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung may iba't ibang pananaw at desisyon na kailangang harapin. Hindi rin natin dapat kalimutan na may dalawang panig ang bawat kwento. Kung may sinasabing dahilan si Ansing, mayroon din namang posibleng pananaw si Kuya JJ. Kaya sa ngayon, mas mabuting maging maingat tayo sa pagbibigay ng conclusion tungkol sa usaping ito. Hindi tayo nandito para kampihan si Ansing o kampihan si Kuya JJ. Ang layunin lamang natin ay talakayin ang isyung pinag-uusapan ng marami at suriin kung ano ang mga posibleng dahilan sa likod nito. Dahil sa huli mga kaibigan, ang buong katotohanan pa rin ang pinakamahalaga. Kung totoo man ang balitang ito, panahon lamang ang makakapaglabas ng buong detalye. Ngunit kung ito naman ay isang maling impormasyon, sana ay maging paalala ito sa lahat na huwag agad maniwala sa bawat bagay na nakikita natin sa social media. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta.